ba? Ewan ko kung inisip nyo at sinasagot. Kasi tanong yun eh. Ano bang nakita mo sa akin, Panginoon? Mayroon bang nakitang mabuti sa atin ng Diyos? Nakasulat sa Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Nakasulat sa Bible, all the world are guilty before God, Romans chapter 3. We are all gone out of the way, we are all become filthy. Sabi ko, alam nyo, nakita lang sa akin, nakita lang ng Panginoon sa akin, at siguro sa buong mundo, na kinakailangang i-recognize natin at wala talaga tayong maipagmamalaki ay ito. We are going to hell. We are wicked. We are sinners, and without His atonement and blood atonement, we are hopeless. We are bound for condemnation forever. Kaya pasalamat tayo, mga kapatid. Isa tayo sa nabiyayaan ni God ng kanyang grace at ng kanyang mercy. Yun lang yun. Wala makikitang mabuti sa akin ang Diyos. Kasi kung titingnan natin ang view ng Panginoon sa mundo at sa taong makasalanan, talagang puro wala eh. No? Kaya pasalamat tayo, mga minamahal ko, na binigyan tayo ng Diyos ng kanyang kaligtasan by His grace and by His mercy lamang. Amen? Okay? Kaya salamat sa awiting yan. Remind uli sa atin na there is nothing good in us. But it is only by His mercy and by His grace that we have His pardon and His salvation. Okay? Dadako na tayo sa mensahe natin sa oras na ito. Okay? If you have your Bibles in your house, kayong mga nasa bahay, saan man kayo naroroon, if you have your Bibles dito sa church, okay, open it, Genesis chapter 13. Genesis chapter 13. Okay. I-share nyo yung ating live streaming. Okay. We'll be talking about the life of Lot. Okay. And nais ko na umpisahan natin dito sa time na ito. Okay? At nais ko pong basahin natin, magsimula sa verse number 5. Okay? Kung wala kayong Bible, look at the screen. Pag may Bible kayo, buklatin ninyo. Genesis 13, verse number 5. Okay? And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together. For their substance was great, so that they could not dwell together. And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. And Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between thy herdmen and my herdmen and thy herdmen, for we are brethren. Guhitan nyo yung for we are brethren. Ganito dapat. Pag brethren, wala dapat away. Brethren man yan sa tahanan, brethren man yan sa church,
brethren man yan sa kabaptisan. Pero ang masakit, may away. Hello? Para wala na lang away, hiwalay. Tama ba? Amen? Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. And if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. So Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot sojourned east, and they separated themselves the one from the other. And Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. 14, and the Lord said to Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. I will make thy seed be as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise, walk through the land in the length of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee. And Abraham removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Sabi ko nga sa inyo, sa oras nito, we will be talking about Lot. At pinamagatan ko ang mensahe sa oras na ito, choices made in time of crisis. Now, COVID-19 sa atin, sa kay Lot, the strife, ang away. Alam niyo mga kapatid ko sa pananampalataya, sabi ko nga, kung mga magkakapatid, I think there is misunderstanding sometimes that will arise in any relationship. But look, napaka-importante na walang away na nag-prevail. Hello? Walang kimkiman ng sama ng loob. Dapat yan ay makita. Amen? Now, dito po, makikita natin, okay, verses 6 and 7, the land, sabi diyan, the reason of their separation was that the land was already overcrowded. Okay? The land was already polluted. Hindi sila po pumunta sa lugar na kung saan itong lugar na ito walang tao. No. Bakit po? Because ang lugar na yan, dyan mayroon nang nakatira una. Sino? Yung mga Canaanite, verse 7, and mga Perizzite dwelled then in the land. Therefore, mga kapatid, marami ng tao. Pumasok sila doon, ang dami din nila. Dala-dala nila ang kanya-kanya nilang mga ari-arian, dala-dala nila ang kanilang mga yaman na kung saan they were so prosperous. Okay? So, there was no other choice because of this masikip ang lugar, they must separate themselves to avoid conflict. Okay? Dahil both of their substance, sabi diyan, was great. Abraham, verse 8 and 9.
Sabi niya, and Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, between my herdmen and thy herdmen, for we are brethren. It is not the whole land before thee. Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the left, to the right hand, if thou wilt depart to the right hand, then I will go to the left. So, dito po, papasok yung mensaheng nais kong titingnan natin ng mabuti. Abraham acted with kindness. Gave Lot his choice to decide. Amen? Alam niyo, kung si Lot may kindness, dapat sabihin niya sa matanda, senior citizen first. Ba, walang amen ah. Kung may kindness ka, senior citizen first. Amen? Pero ang senior citizen nagsabi, sige, magdesisyon ka. It's your choice. You decide. Amen? Huh? Abraham not only showed lack of self-interest, but also confidence in God's continuing provision of him. Laging thinking ni Abraham ay ito, paunahin ko magdesisyon ito, because alam ko, my confidence ay nasa Diyos. I'll trust in God. Pagpipili siya sa left, sa right ako. Nandoon pa rin si God. Pagpipili siya sa right, sa left ako. Nandoon pa rin si God. Amen? Now, mahalaga ito. Mahalaga. Bakit po? May kasabihan at nababasa niyo ito. Walk by faith and not by sight. Amen? Sabi sa verse 10, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. At ang in-explain yan, even as the garden of the Lord, pambihira. Yung plain of Jordan, mga kapatid, ay parang napakaganda, perfect place. Garden, parang Garden of Eden. Ang ganda. Okay? Ha? Now, tingnan po ninyo. At dito, open tayo, magkakamali tayo eh. Amen? Alam mo, as a human being, we always tend to choose by sight and not by faith. Mag-amen naman kayo kung totoo. Bibili ka. Piliin mo ang tama, pipili ka eh. How do you choose? It is always by sight, not by faith. As a human being. Hello? Natural yun eh. As a human being. Pero sana iiba as a Christian. Or mas iiba as a matured Christian pagdating sa pagpipili. Amen? Bakit po? Kasi ang pagpipili mo hindi lang nakabase sa nakikita mo. Kung di ngayon sa pananaw mo, ito ba ay kapuri-puri sa Diyos? Ito ba ay kalooban ng Diyos? Pag matured ka, ganun ang mindset eh. Hindi ka lang pili ng pila, okay na to, maganda to, paborable sa akin to, okay na to. Hindi. Lagi mong isasalang-alang, makakatuwa ba ito sa Panginoon? Hindi ba masisira ang aking buhay Kristiyano dito? Itong pagpipili ko ito, itong gagawin ko ito, ito ba ay magbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon? Will this draw me closer to God? Will this be develop me to be more matured and be more productive and effective in the work of God? Yun ang ating perspective as Christians. Eh. Hindi lang tayo pipili. Amen? Kaya dito papasok mga minamahal. Kung ganda. Okay? Dito titingnan natin. At sana makakuha tayo ng napaka-importanting aral sa mga desisyon at pagpipili natin sa buhay. Amen ba? Alam ba ninyo na maraming bagay na kuminsan nagkakamali tayo dahil ang ating mga napili ay mali. At ang ating mga nadesisyonan ay mali. Now,
Alam niyo mga kapatid, as human being, magkakamali talaga tayo. Part yun eh. Pero hindi naman dapat na lagi na lang mali. Dahil pag mali ang desisyon mo nung una, dapat ikaw ay matuto sa maling desisyon noon. That will be your lesson para when you make decision. Kasi wala kang magagawa. Along the way, ikaw ay magagawa ng desisyon mo sa buhay. Hindi po pwedeng, hindi ka na magdidesisyon kasi nabigo ka nung una at nagkamali ka nung una. Hello? Hindi obra. At the younger you make the right decision, the better will be your destiny. Pag namali ka sa iyong desisyon, bata ka pa lang, isasuffer mo yan the rest of your life. Come on. Amen? So decision making or choices must be really importante. Okay? Kaya sabi niya, walk by faith or live by faith, not by sight. Why? Because living by faith is living in the hand of the divine. Living in the supernatural working. Trusting upon what God can do in your life. Rather than what you can do in your own. Come on. At mahalaga mga kapatid, itong kaalamang ito. Dahil ito po ang mag-a-avoid sa atin na hindi tayo makagawa ng maling desisyon na pagsisihan natin sa huli. Pero doon ka na lang husto sa pagsisisi, hindi mo na mabago because wala na tapos na. Amen? Abraham not only showed lack of self-interest, but also confidence in God's continuing provision. Subok niya na Alam naman natin si Abraham is the father of faith. Kaya lagi po sa lahat ng kanyang mga desisyon, sa pananampalataya lagi. Alam niyo mga kapatid, totoo po na madali tayong madala na tao sa mga maling desisyon natin noon. Ako, ang dami kong masasabi kung madami kong mga maling desisyon Because I'm not really as knowledgeable as it is before. Pero alam niyo mga kapatid, along the way, mag-grow up ka. Okay? At pagkatapos nagiging careful ka sa mga decision mo later. Because natuto ka na sa mga nakaraan. Pero it is not possible na dahil nagkamali ka dun sa nakaraan, hindi ka na pwede mag-desisyon ngayon, magdidesisyon ka pa rin. Whether you like it or not. Amen? At tatandaan po natin, ang ating pagpipili lagi, to be safe, laging nakabase at ang motibo ay laging tama ayon sa pananaw ng Diyos. Para sigurado tayo na sa mga desisyon natin, kakasihan at uunahin at pagpapalain ni God. Amen? 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 Okay? Yan po ang ginawa ni Abraham. Okay? Ngayon, kaso lang si Abraham hindi ang ating beda ngayon Ang beda natin, si Lot Oo. Ngayon, matuto tayo sa mga kamalian niya. Para hindi natin magawa. Okay? Now, right living is not by sight. It is always by faith. Hello? Right choices is always by faith and not by sight. Why? Because nakasulat na sa sinabi ng Bible, the just shall live by faith. Amen? Ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Ang hindi matuwid, hindi mamumuhay sa pananampalataya. Mamumuhay yan sa gawa. Sa kanyang magagawa. Amen? I'm not saying na hindi tayo gagawa. Pero dapat ang ating trust and confidence ay sa Diyos. Habang tayo gumagawa. Why? Because we are living by faith as the just. Amen? Right decision is always practiced by faith and not by sight. Ang mga tamang desisyon nagagawa by faith, not by sight. Okay? The move of Abraham is another action of faith. Okay? Let us focus today in this message.
that center on Lot's choices. Ang sabi diyan, wrong choices will lead to a lot of wrong in life. Pag nagkamali ka sa mga pagpipili mo, pag nagkamali ka sa mga desisyon mo, maggagawa yan ng mga bagay-bagay na maraming mali na mangyayari at mararanasan mo. Amen ba? Okay. Tutunghayan natin yan. Pupuntahan natin yan sa buhay nila up to the end of his life. Now, mayroong kasabihan dyan. Tingnan mo. Alam mo na hindi tama. Bakit mo pa ginawa? May mga ganyang sitwasyon na bago ka magdesisyon, alam mo na ang iyong gagawin hindi tama. Pero ginawa mo pa rin. Bakit? Isa lang ang dahilan. Kasi gusto mong gawin. Tama, hindi? Maraming ganito na nangyayari sa buhay ng tao. Nangyari din sa akin yan at mangyayari din sa inyo dahil tao kayo. Dumating sa punto na gano'n Didesisyon ako. Susundin ko ba ang sarili kong pangarap? Uunahin ko ba ang aking pangarap na maging sundalo? Uunahin ko ang panawagan ni God. Saan banda? Amen? Choices yan that you will make. Sabi ko, tinawag ko ng Diyos, may patayin pa ako ng Panginoon Pag wala sa kalooban niya, kaya wag na. Unahin ko na lang ang Panginoon, bahala na si Lord. Hello? Yung pala, nakita ko na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, in my personal experience, ay ito ang paraan na kung saan, mga kapatid ko, mas mataas ang level na tinahak ko kaysa level na tatahakin ko sa sarili kong desisyon lamang. Amen? Kaya lagi ko sinasabi, oo, ang pangarap ko maging sundalo, pero hindi ko tinuloy, itinabi kong ganyan. Ang pangarap ko pinalitan ng Diyos. Hindi ako sundalo ng Pilipinas, sundalo ako ng langit. Hindi mas mataas. Ang mga sundalo dito sa Pilipinas, men in uniform, tinuturuan ko lang yan. Nililecturan ko lang. Tama? Hindi. Bakit po? Kasi, mas mataas ang panawagan ng Diyos. Amen? So walang lugi. Hindi ka talo. If you make the right decision and the right choices. And remember, it is always by faith, not by sight. Naituro ko na sa inyo na pag ang Diyos mag-reveal ng kanyang kalooban, hindi lahat. Buong will niya kanyang i-reveal. I-reveal niya one step at a time. Sabi nga, one step at a time. Ang i-reveal niya, one step pa, then you step. Amen? I-reveal naman, hindi yung i-reveal niya lahat. Hello? So, you need to act by faith. You need to follow through. Amen? Nangyari kay Abraham yan. Pero sila, anong kanyang ginawa? Dito. Ginusto niya At hindi po siya nagsangguni sa Diyos. Kaya titingnan niyo ito, this is wrong choices and wrong decisions. Okay? Verse 10, ang sabi niya, and Lot lifted up his eyes and beheld the plain. Sana, and Lot lifted up his eyes in the heavens. Ganun dapat Hindi in the plain Okay? Lifted up his eyes in the heavens. Oh God, what should I do? Amen? Kailangan kinukonsidera mo Hindi kinukonsidera ni Lot. I-move natin mamaya yan. Okay? Tingnan natin po. Unang-una na ipakita natin dyan. Okay? Doon muna. Hindi ko baka natapos lahat basahin Wrong choices will lead to a lot of wrongs in life. Okay? Now, me as your pastor, ito ang nais ko.
I will lay the foundation of biblical standard and principles. Tuturuan ko kayo. Kahit na mga youngsters natin, kayo mga nag-a-attend, matuturuan kayo ng prinsipyo ng salita ng Diyos as God's standard na siyang maging guidelines nyo. Kasi hindi sa lahat ng panahon magdidesisyon ang magulang nyo para sa inyo. Hindi magdidesisyon ang pastor nyo para sa ano. Kayo ang magdidesisyon para sa inyo. Kaya lagi dapat sa mga desisyon natin, nakaukit dapat yung standard ni God at saka prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? Okay? Ang magagawa ko ay guidance kayo for your protection and preservation. But the choices is yours to decide for your own future and safety. Come on. It's yours to decide. Marami ang nagdesisyon sa paraan ni God at ang buhay nila ay naging maayos. Pero marami po ang nagdidesisyon din. Hindi sa paraan ni God, kundi sa kanilang sariling perspective, sa pananaw nila sa mundo, at doon sila nagkamali. Ang desisyon ninyo ngayon will determine if you will be serving the Lord after 30 years, 20 years, you are still serving the Lord, or you are no more in the line of God. Nasa sa inyo yan. Amen? Ha? Now, tingnan natin. Una, the wrong place. Ito hindi niya kinonsider eh. Tingnan ko, pakita ko sa inyo. The wrong place may be a very attractive place. Come on. Verse 10 and 11. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest to Zoar. And Lot chose him all the plain of Jordan. And Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from the other. Okay? 12. Ituloy natin para makita natin yung view. And Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. Verse 13, itong matindi. But the men of Sodom were wicked, and sinners before God exceedingly. Ang tindi. Yung bat na yan, ang matindi yan. The place was so good, but there was people in that place that are not so good, but so bad. Amen? Okay? They are wicked, sinners, naku, di na, before the Lord, exceedingly. Yun ang hindi na pagkonsidera ni Lot. Okay? Balik tayo doon. The wrong place. Lot, in his eyes, was greedier than Abraham. Hello? Amen? His choices were not by faith, but by sight. Sabi ko nga sa inyo, natural po na nag-choice tayo by sight. Pero tandaan niyo po, sana when you choose by sight, ang inyo laging isipin, paano yung prinsipyo ng salita ng Diyos, titingnan nyo. Amen? The place must be considered well. Well, a well-watered region. Okay? Tingnan nyo yung place. Okay? Tingnan nyo po, paano? Kaya, nabighani at na-attract talaga sila. Kasi sabi mo, a well-watered region, ang kailangan niya, kasi marami siyang tupahan, yun talaga. Tama? Okay? Like the garden of the Lord, pambihira, buhay na buhay ang aking mga tupahan dito. Buhay-buhay ang aking business dito. Buhay na buhay ang mga kabuhayan ko rito. Like the land of Egypt, a good place for his cattle. Ito na, gusto kong basahin nyo ito ng matindi yan. A good place
for his cattle, but not for his children. Wow. Pwedeng magandang business, pero hindi magandang influence sa mga pamilya. Ano pa? A good place for his flock, but not a good place for his family. Kaya laging kinukonsidera mo. Kung kami dadako dito sa lugar na ito ba ay good for my family? Good ba ito sa mga anak ko? Baka good na para sa iyong mga kabuhayan, but not good para sa iyong pamilya. Yun ang hindi niya napagtanto eh. Okay? Good place for material position, earthly income, earthly business, but not good for maturity spiritually and no heavenly purpose. Hello? Kapag tayo mapipili, pipili ka na maging asawa mo, pipili ka na maging partner sa buhay, pipili ka ng lugar, pipili ka ng business. Now, sa business mo, okay lang yan eh. Pero mga kapatid, ikukonsidera nyo, will it be well for my family? Hello? Because ito ang hindi niya nakikita. Sinong mga tao ang makakasama namin dyan? Hello? Kaya ingat. Amen? I hope and I pray that when we do choices and decisions in this earth, we must consider first that the first benefit is for our family to be spiritually, not materially. Amen? Ang first benefit ng pamilya natin ay spiritual, hindi material. Una yon. Material will just follow. Pero kung uunahin mo, material bago spiritual, dako, baka mamaya hindi ka na mag-spiritual. Kasi mayroon ka ng material. Alam ba ninyo ng mga taong materially prosperous talaga, ang hirap dalhin kay God? Alam nyo, pasalamat kayo, poor pa kayo, nang kinuha tayo ng Panginoon at niligtas tayo ng Panginoon. Bakit? Siguro kung ikay mayaman na, hindi mo makakilala eh. Hindi mo natatanggapin yung gospel eh. Tama, hindi. Kaya pasalamat tayo, walang-wala tayo nang dinatnan tayo ng gospel. O kunti lang. Amen? Tapos nahubog tayo. Na pag tayo pinagpala na ni Lord, abay, hindi na tayo matrap. Because nauna ang spirituality kaysa material. Tama, hindi. Amen ba, mga kapatid? Ganda eh. Okay? Look that. Okay? Kaya ang una sa pagpipili natin, ang una dapat na i-focus na that the first benefits is for our family to be spiritual. Yan ang una. Not material. Okay. Heavenly purpose dapat sa mga desisyon. Not earthly purpose lang. Amen? Okay. Eternal ang ating purpose. Eternal. Sabi nga, it counts for eternity, not temporal. Amen? Amen? Kaya ang ginagawa, alam ba ninyo itong ginagawa natin? Ang counted nito, hindi ito earthly lang. Eternal ito. Oras na ginugol natin, nagbabasa ng salita ng Panginoon, pang eternal ito. Earnings of reward ito. Amen? Okay. Ano pa? The most important need to be met and must be prioritized are spiritual. Amen ba? Ito yung una. Hindi natin ma-miss dapat ito. Hindi dapat ito ma-misplace. Ang priority talaga, pag ikay pipili, ay spirituality. Spirituality of your life, spirituality of your family, and the rest will just follow through. Pag i-misplace mo yan, hindi mo unahin yan, ako. Pwede sa isang iglap ka yan, yaman mo na. Sa isang iglap lang, ay makabiyahe ka na at lagalag ka na sa buong mundo. Pero alam nyo, what is that? Kung wala namang eternal purpose yan, panglupa lang yan, wala rin. Amen ba?
Kaya ang ganda eh. Alam nyo, ano ang desisyon ni Abraham? Bakit nagta-travel si Abraham ganyan? Without a permanent place to be. Kaya sabi niya, he looked for a city whose builder and maker is by faith pa rin eh. Amen? Pero tanong, si Abraham ba nabigo sa kanyang mga paglalakbay? Wala eh. Subaybay ng Diyos, ingatan ng Diyos, talagang pinagpala ng Diyos. Yun ang buhay na hangad ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang kailangan lang, sumunod tayo. Huwag tayong patrap sa panandaliang, temporal views. Amen? So, ano yung una? Wrong place. Konsideran nyo yan. Every day you move, pag wrong place na puntahan nyo, huwag kayong magpatuloy dyan. Sunod. Oh, mayroon pa ba? Mayroon pa ba doon? Okay. Tuloy mo. Tapos na tayo dyan eh. Okay, move. Next. The wrong people. Kaya bantayan nyo, mga kasama nyo. Piliin nyo, mga kasama nyo. Siguraduhin nyo, kung wrong ang mga taong yan ay hindi maka-Diyos, kayo dapat ang nag-iimpluwensya sa kanila. Hindi kayo dapat ang kanilang maimpluwensyahan. Kayo dapat ang naghahatak sa kanila papunta sa Diyos, hindi kayo dapat ang hinahatak palayo sa Diyos at papunta sa mundo. Amen? Bakit po? Because kung ang mga kasama, ako po, may mga kasama akong mga unsaved. But I want to make sure na sila po ang nadadala ko sa Panginoon. Hindi nila ako ma-influensyahan sa masama. Influensyahan ko sila ng kabutihan. Amen? Bigyan ko sila ng mga perspective na ang kanilang perspective kahit na marurunong dito sila sa mundo ay napakababaw. Bibigyan ko sila ng mga prinsipyo at mga pananaw na pag nakita nila sa buhay ko, sabi nila, mas angat yan kaysa sa akin ah. Hello? Why? Because the principles and the standard of God is higher. It is stronger if you apply it and if you practice it. Amen? So, God's choices are of the more favorable land lead him into the territory that was polluted by the words of the Canaanites and the infamous or notorious, dishonorable, evil people of Sodom and Gomorrah. Pag binasa nyo yung Genesis chapter 18, makikita nyo kung gaano katindi ang evilness ng mga taong ito. Grabe. At pag hindi ka mag-ingat, mahina-hina kang klaseng Kristiyano, ikaw talaga madadala eh. Sila, nangyari sa kanya yan eh. Okay, tuloy natin. Abraham intercede for Sodom and Gomorrah. Verse 22 and 23. Ano sabi? Doon sa chapter 13 pa rin. Ano sabi? And Abraham was very rich in cattle and silver and gold. Tapos, bakit gano'n? Genesis 13:3. Ito. Ibalik mo doon. Abraham intercedes for Sodom at 22 yan at taka 23. Hindi 2. Wala? Saan yun? Chapter 13, walang 22 at walang 23? Kahit ganon. Saan nag-intercede si Abraham? Chapter, sorry. Chapter 18. Okay, ito na. Okay. Tama. 18:22. Okay? And the men turned their faces from thence and went toward Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. And Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Tapos intercede yan siya, no? Sabi niya, Lord, kung may 50,
Sisirain mo ba yung Sodom at Gomorrah? Alam nyo, ang mabuting lingkod ng Diyos ay concern niya pa rin ang salvation ng marami. Tama? Tao, sabi niya, Lord, kung may 40, okay? Lord, pababa ng pababa kung may 30, amen? Hanggang pumasok dun sa 10. Amen? 10 ba yung pinakahuli? O 5? 10. Oo. Sabi ni Lord, hindi ko sisirain kung may 10 righteous. Imagine mo sa sobrang dami ng population ng Sodom and Gomorrah, walang righteous na 10. Ay, grabe! Lahat ng tao wicked, kaya yung sabi, exceedingly. Walang righteous, 10 righteous. Kaya sila, mga anak nila, may dalawa siyang anak na babaeng single. Isang asawa, 4. Mayroon siyang mga manugang. Hindi nabanggit kung ilang numbers. So, mga anak niya nakapag-asawa. Married children niya. Pero walang 10, mga kapatid. Wala. Kasi nasira eh. Amen? Makikita, ang pinapakita ko sa inyo, Abraham was so concerned for the righteous not to be destroyed. Ganun lang po yan eh. At bilang lingkod ng Diyos, yan ang concern ko sa ating mga kabataan, sa ating pamilya. Na nandito tayo sa tuwid, ang buhay natin ay magiging maayos. So make your decision righteously. Amen? Next. Okay, intercede yan. Okay, 19:4, the men of Sodom were so grabe. 19, anong sabi doon? Dumating yung angels, pagkatapos sinara ni Lot ang kanyang bahay. Okay? Pero anong sabi? But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house around, both old and young, all the people from every quarter. Biro mo, bakit pinaligiran nila ang bahay nila? Kasi, tuloy nyo, 19:5 ba? Ang sabi dyan? Okay? And he said, now behold, 19:5, and they called unto Lot, and said unto him, where are the men which come into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. Yung word na know dyan, that is immoral act. Yung word na know, and Adam know Eve, and she conceived. Yun yan eh. Pero mga kapatid, pambihira. Balik tayo doon sa ating kuha. The men of Sodom were aggressive. What? Homosexual. Bent to raping innocent travelers. Ganun katindi. Sodom and Gomorrah are the moral center of the universe. Kaya sinasabi nila, alam nyo, kung gusto nyo makakita ng like Sodom and Gomorrah, kung saan ang maraming immoral na tao, punta kayong Angeles. Sa Pampanga, Angeles. Sa Zambales, punta kayong Olongapo. Sa Manila, punta kayong Ermita. Ayan. Mga Sodom and Gomorrah. Now, let me say this. We do not hate sinners. At nais sabihin siya, we do not hate homosexual. We do not hate bakla at katumboy, no. They're human. We do not hate ex-convicts or ano mga tao, mga doktor. No. Kung bigyan tayo ng pagkakataon, sira natin ang gospel. Hello? Amen? What we hate is
the act, the sin that they do and perform. Amen? The outrageous sin of the cities are an affront or insult to the righteousness of God. Corruption, immorality, homosexuality, idolatry, violence, etc., etc. Ang dami po yan. Pero tanong, hindi ba yan totoo ngayon sa mundo natin? Totoo. Amen? Totoo yan. So, tuloy. With that, mga kapatid, doon sa practice ng mga taong yan, wala ka talagang makukuhang magandang ituturo. Wala ka talagang makakuhang magandang influence. Amen? There is no good influence there. Lahat yan, palayo sa Diyos. Malayo na nga sila sa Diyos. Pagkatapos, ang kanilang mga ginagawa ay talagang wala na. Umabot na sa nostril ng Panginoon. Alam ba niyo, ganun din ang nangyari. Kaya may universal flood. Because ang imagination ng tao at saka ang kanilang nasa puso was evil continually. Alam niyo, ang ating Diyos, mapagpasensang Diyos, pero pag sumubra na at umabot na doon sa level na kinakailangan niya ng lilinisin niya. Ang mensaheng ito will follow through. Sunod sa Saturday, I'll be preaching a message entitled, The Destruction of Lot. Okay? Now, wrong practices. Yung lifestyle of the wicked sinners and this wicked world where their practices. Kaya yan, tandaan nyo, as Christians, given opportunity, kinakailangan ma-share talaga natin sa wicked. Kasi alam po, tandaan nyo po ito, ang una po na isi-share natin sa isang taong masama or taong wicked, ay hindi po i-correct ang kanilang wickedness. No. Hindi mo magagawa yan eh. Ang una nating ma-share sa kanila, siran sila ng salvation. I-share natin sa kanilang kaligtasan. Para doon magsimula kasi. Pero pag pumunta ka sa tao, i-correct mo siya, pagbawalan mo siya, pagbawalan ito, hoy, alisin mo yan, hoy, baguhin mong sarili mo. Hindi po pwede yan. Hindi pa yan. Hindi niya kaya mabago sarili niya kung hindi mo siya ng kaligtasan. Amen? Because it is only God that can change. Sabi nga, if any man be in Christ, he will be what? New creation. Magbabago lang yan pag si Kristo nakapasok na. Pag hindi pa nakapasok yan, hindi obra. Amen? So, ang mga practices, grabe. Okay? The sin practice of homosexual, lesbian, and other related sins. Grabe. 19:7. Ano sabi? O 19:5. Nabasa na ba natin? 19:7. And said, I pray you, brethren, do not do what? So wickedly. Alam nila kung ano ibig sabihin? Itong gagawin nyo, wickedness ito. Huwag nyo gawin to. Another verse. 13. For we will destroy this place because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. Umabot na talaga sa dulan. Ang mapagpasinsang Diyos, dumating na sa punto na kailangan talagang i-destroy para malinis. Imagine mo? Ganyan usually ang nangyayari. Mapagpasinsa ang Diyos, binibigyan ng lahat ng tao magsisisi para pag umabot na sa sukdulan na talagang i-judge din talaga ni God at talagang puputulin niya, it will God that will destroy it. Yan din po ang nakalaan sa mundong ito. Nakalaan na ito. Bakit po? Because that is how. God hates this. Basahin niyo yung mga verses. Romans 1, kasaling immorality, kasaling idolatry, kasali lahat ng evils. Basahin nga natin, verse 18. For the wrath of God is revealed. Galit ang Diyos. From heaven. Kanino? Against all ungodliness, unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. Ayaw tanggapin ang katotohanan. Verse 19. Because that which they may be known of God is manifest. And then pinapakita na. Through the preaching, through creation sa lahat ng sitwasyon. Through calamities,
Pero yung mga tao di pa nakikinig. Amen? For God hath shown it unto them, verse, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, through creation, even His eternal power and Godhead, so that they are not without what? Excuse. Hindi po pwedeng ang tao magsabi, hindi namin alam, Lord. Hindi. Pagbigay ng warning ang Panginoon. Tuloy. Okay. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Verse 22, professing themselves to be wise, what? They became fools. The more na natututo sa mundo, kaso lang, ang impluensya naman ng mundo ang dala. Okay? Kaya wala rin. And change the glory of the uncorruptible into an image like unto a man. Idolatry na yan. Unto birds, four-footed beasts, creeping things. Wherefore God also what? Gave them up into uncleanness through the lust of their own heart. Dahil sa idolatry yan, to dishonor their own bodies between themselves. Opo. Tapos, anong ginawa? Yung truth of God. They changed it into a lie. Worship and serve the Creator more than the Creator. Idolatry yan. Who is blessed forever? Amen. Verse 26. For this cause, at dahil sa idolatry yan, anong nangagawa? Anong resulta? God gave them up into vile affection for even their women. Lesbian yan. Did change the natural use into that which is against nature. Ang babae dapat magkagusto sa lalaki, ang babae nagkagusto sa kapwa babae. And likewise, also the men. Leaving the natural use of the woman, dapat ang lalaki ang desire niya sa babae, burned in their own lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their own error, which was meet. Makikita nyo dyan, mga kapatid, ang evilness ng tao talagang, sige. Sabi nga sa inyo, bago COVID-19, grabe ang pakikipaglaban ng mga kapastoran sa gustong ipasa yung bill na yon, Suje bill. Grabe. Titingnan mo, usong-uso yun. Mabuti lang, hindi napasa. Nationally sa Pilipinas, pero napasa sa ibang provinces. Bakit po? Kasi ang laging pinaglalaban ay, yung parang sila ay, discrimination. Tapos itong mga mambabatas natin, hindi talaga nagbabasa ng Bible. Wala. Kaya yun siya sabing, professing themselves to be wise, they become fools. Ang dudunong sa mundo, pero walang alam sa salita ng Diyos. Amen? 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them up. Tama? Alam mo, pag sabing God gave them up, talagang isinuka ka ng Diyos. Ilang beses yung nakasabi? 2 beses yata. Pangalawa ito, God gave them up. Sinuka na ng Diyos. Bahala kayo, pabayaan sila. Sige, perform those which is evil. Okay? God gave them over to a reprobate mind. Yung mind, iba na. To do those things which are what? Not natural, not convenient, not proper. Okay? Being filled with their own unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers. Sabi niya, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death penalty. Ubus yung tao pag may death penalty, ganyan ang standard ni God. Not only to do the same, but they that have pleasure in them that do them. Mga kapatid sa pananampalataya, ganon kawikid yung tao. Pag ang tao maging palayo na sa Diyos, ang kanyang standard ay pawala na rin.
At alam nyo, ang mangyayari, ang tao ay mag-aanyong hayop pag wala na si God. Kailangan nyo, tayo ng mga mananampalataya with the Word of God, pinapalapit tayo ng pinapalapit sa Panginoon. Because the more we are closer to God, the farther we will be in wickedness. The more na nandito tayo sa Diyos, nasa liwanag tayo, hindi tayo sa dilim. Sila na malayo sa Panginoon, talagang papunta na sa kadiliman eh. And that is how wickedness comes. Na tayo dapat, na mga mananampalataya, will not be a part of it. Amen ba? Ha? Kaya you make your choice. Make your choice. You decide. Okay? Ha? Move. In spite of all this judgment and destruction, God's grace is still abounding and available. Yun lang kagandahan doon. Therefore, He sent deliverance for His own. Kaya nandyan pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pangangaral. Kahit na pasama ng pasamaan mo, nandyan pa rin ang mga mananampalataya, nandyan pa rin ang mga preachers, nandyan pa rin yung mga pastor na nagtuturo ng kasalanan ay kasalanan, ang hindi marapat ay hindi marapat. Amen. Right is right and wrong is wrong. This is what pleasing to God. This is what shameful to God. We need to choose this. We need not to choose that. Amen. Ganun po. Bakit? Because ang mga right na namumuhay sa salita ng Diyos, they will always ikanilang ituturo yung boundary na hindi ka pwede dyan. Dito ka lang. Bakit po? Dahil nais ng Diyos na tayo po ang siyang magpapatotoo doon sa mga wala pa na makita nila sa atin na pwede pala. Amen? At tayo po ang mag-i-impluensya. Makinig kayong maigi. Kaya nais natin na ang testimony natin maayos. We become a salt that is salty. We become alive sa mundong ito. Bakit ho? Kailangan nating pagandahin ang ating testimonyo. Saan man tayo naroroong lugar. Dahil nais nating akitin sila at dalhin sa Panginoon. Nais natin na tayo maka-impluensya. Hindi tayo mahugot. Ang malungkot sa mga Kristiyano ngayon, ay sila ang nahuhugot dun sa kamunduhan. Paano ka makatutuo sa dati mong mga kaklase, dati mong mga kakilala, na kung saan ang patutuo mo ay sira? Bakit po? Kasi sinasamahan mo sila dun sa hindi tama. They will not believe you. Amen? Mas lalo pang titindi ang mensahe natin sa Sabado. Gusto mapakita ko sa inyo kung what happened to Lot. Worse comes worse. Happened to him. Pero mga kapatid, it's your choices that will determine. Will you choose by faith? Live by faith? Or choose by sight? Choose temporal things. Nasa sa atin yan. Makakabase po ang inyong desisyon how mature you are spiritually. Makinig kayo maigi. Pag kayo kontento na sa buhay, wala ka nang hahangarin pa. Hindi naman ibig sabihin wala kang pangarap. Hindi. Pero pag kontento ka kasi sa Panginoon, wala ka nang hahanapin pa at hahangarin pa. Pansarili ha. Pero of course, kung makita niyo yung puso ng pastor niyo, panako, maniwala kayo, paghangad sa gawain ng Panginoon, matindi ang paghangad ko. Mataas ang pangarap ko pagdating, hindi sa sarili ko, mataas ang pangarap ko para sa ministry. Opo. Mabubuang kayo pag sinabi ko sa inyo. Pero alam niyo mga kapatid, that is heart's desire. Walang contentment yan. Hindi ako kontento sa ganito lang. I want to do more. Ganun naman talaga eh. Spiritually, hindi ka dapat naabot mo ng spiritual na level na ito, hindi nga okay na ito. Hindi, you will decide for more. Bakit? Buhay pa eh. Mayroon pang room for improvement eh. Mayroon pang room for improvement when it comes to studying, when it comes to spirituality, mayroon pa yan. Kaya aabutin mo yun. Hanggang nandito na ako, pero kinakailangan, keep on moving up. Amen?
Ganun ang buhay Kristiyano. Ha? Pero kontento ka, material things, okay lang yan. May kamote lang dyan at saka pwede na. Amen? Bakit po? Life with God is a life that no need of anything. Sabi nga doon the Lord is my shepherd, I shall not want. Anong talaga sinasabi niya? Wala ba talaga pangailangan si David? Maroon. Anong sinasabi niya? Kontento ako. I have the Lord I have everything in life. Amen? So, learn to what? God first. When you choose, when you decide, dapat siya napi-please. Siya na uuna. The rest will just follow in. Amen ba? Tumayo tayong lahat. Don't you ever make a wrong decision in this COVID. Make the right decision. Amen? Decision by faith. Not only by sight. Amen? Let us go beyond the normal. Because our God is not just, in the level of man's perspective, ang Diyos is always the supernatural. Ako, lagi akong nagkiklaim, when I do things, I always do na on the perspective of God. May gagawin ka, Lord. Ito lang ang magagawa ko. Do something, please. Amen? Ha? Your confidence, your trust should be on the Lord. When you make decision, tingnan nyo kung ito will help you in your spiritual life, will draw you closer to God. Don't you ever make decisions na kung saan palayo sa Diyos. Because ikaw at ang nakapaligid sa iyo maaapektuhan. At pag naapektuhan na palayo ka sa Panginoon, dala-dala mo yan. Hello? Amen? Now, as a servant of the Lord, I can do is to teach you and pray for you. But you make your own decision. Amen? Sanggunin niyo sa Panginoon, mga choices ninyo, and then God will bless you. Come on. The altar is open. I'll pray. Come on. Sige. Ang mga desisyon, ang mga choices na ginagawa natin, everyday po yan. Everyday po yan sa mga buhay nyo. Kayong mga bago, you make decisions. Hindi kayo maglilingkod sa Panginoon, kayo rin. Desisyon nyo yan Maglilingkod kayo sa Panginoon, nangako ang Panginoon ng magandang kinabukasan. Nangako ang Panginoon na hindi ka mabibigo sa mga pangarap mo. Nangako ang Panginoon na hindi kanya iiwanan. It is proven and tested in my life. I made some crucial decisions in my life. Pero lagi ang aking iniisip, ano ang nakakabuti at nakakabigay luwalhati sa Diyos. Lord, I will do this because I have a big heart para sa inyo. I have a big heart for the ministry. I have a big heart for the work na kung saan in-entrust mo sa akin. Please, guide me, bless my life. I will make this decision, Lord. Isa pa na dapat decision, kaya dapat naglingkod kayo na matapat sa Panginoon, lalong-lalo na kayo mga kabataan, ang mga mahal nyo sa buhay, hindi paligtas. Isa dapat sa desisyon na inyong pagpe-pray, maligtas ang nanay mo, maligtas ang kapatid mo. Bakit to? Bible, papunta kang langit, ang pamilya mo papuntang impyerno dahil di sila saved. Bay, concern mo lagi yan, dapat. Yan dapat ang pinagpipray mo. Lord, ako ligtas. I know that when I die, I'll go to heaven. Kamusta si nanay ko? Paano si tatay ko? Tayo naman, ang mga mananampalataya, save ng pamilya natin. Paano? Mga loved ones natin. Iba. Choose. Things. Choose. Decide. Hindi lang pansarili. Ako'y naniniwala, mga minamahal, as my personal experience, that when I choose not for myself, I choose the will of God in my life, it is God who chooses for me.
Yun ang masarap eh. Ang Diyos ang pumili para sa'yo. Ikaw pumili na siya. At my life is just be an enjoyable life. Huwag kayong magkamali. Lagi ang motibo sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpipili, ay sigurahin for God's sake, for God's glory, and for God's honor. When I make decisions and bad things happen, I leave it to the hand of God. Hindi ako natatakot. Bakit? Nangako naman si God eh. Hindi naman nagmamaliw ang confidence ko kay Lord. Siya naman ang may hawak niyan. Hindi ako. Pero I will step out for His honor and for His glory. That's always my case. Heavenly Father, Lord, thank you for the message. Dalangin ko po ng lahat ng mga nanonood sa amin will see that spiritual choices, spiritual growth, lagi po, Panginoon, ito magmumotivate sa amin to make decisions by faith, not by sight. Make choices by faith na kung saan we will trust the divine power of God, the working hand of the Lord, the supernatural working of God in the things that we do. And Lord, kung ito ay nandyan at nandyan, Panginoon, ang inyong paggabay, we can be assured of na, Panginoon, walang anumang mabigo, walang ibang paraan kung di magtatagumpay dahil Ikaw ang magsusustain, Ikaw ang kikilos, Ikaw ang magbibless. Oh God, we believe that our heart will continually entrust everything into your hand. Kahit ng mga kabuhayan namin, kahit na lahat ng aming mga ginagawa sa gawang kamay, kailangan ipagtiwalaan namin sa inyo. Kailangan naming titingnan na lahat ng aming isip, puso, ang motibo namin ay para ang gawain ninyo at ang buhay Kristiyano namin ay lalo pang tumibay at tumatag at hindi kami magkulang. O Diyos, patnubayan nyo kami. Pagpalain ninyo ang bawat isa and continually, whatever we have entrusted in you, nangako kayo that anuman ang ipinagkatiwala namin sa inyo, you will perform it and keep it, and it will be preserved forever into your hand. Lord, we will entrust that today. Bless all of our people. Bless our health. Bless our joy, our peace, our emotional, Lord. Bless our spirituality. Bless our financial status continually, O God. Nagtitiwala kami na lahat ng mga ito na aming mga endeavors ay inyong gagabayin, inyong papatnubayan, inyong papagpalain, at walang kabiguan ang inyong hahayaang mag-prevail because you are always our God that can turn mess up into a message, destruction into success. Oh God, I pray na patuloy kaming magtitiwala sa inyo at hindi kami magkulang at hindi kami maglayo kahit na may crisis, kahit na may COVID, kahit ano pang sitwasyon. Help us to make concrete decision based upon the principles of your word, based upon your strong guidance, Lord, because we know ng buhay namin ay totally and completely surrender to you. Bless all our life, bless all our families, bless every members, and Lord, bless every endeavors in our hand. Kiniklaim namin ito inyong gagawin for this all I pray in Jesus' name. And all the people say, Amen and Amen.